Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances 46 minutes ago. Maganda ito. Sabi niya, the AFP is about to face the biggest test of its constitutional loyalty. For weeks now, may mga bulungan ng Transition Council, caretaker government at resign all movement na malinaw na sumusubok, umiiwas, lumilihis o lumagpas sa constitutional line of succession. And with the November 30 protests being framed by certain political factions as a way to reconfigure leadership outside the vice president, the danger becomes obvious. Some actors want an unconstitutional shortcut. But the 1987 Constitution is very clear. If the president resigns, becomes permanently disabled, or is removed, the vice president automatically becomes president. No committee, no junta, no transition council, no caretaker group, no political negotiating table. Automatic, self-executing, non-negotiable. This means only one thing. The AFP must protect the constitutional succession, not the wishes of politicians or political groups terrified of a Sara Duterte presidency. Because under Article 2, 2 ba ito or 11? Article 2, Section 3, the AFP is the protector of the people and the state, not the protector of politicians, business interests, or power blocks trying to rewrite the Constitution by street pressure. At wala ring ambiguity under Article 7, Section 18. The AFP must follow lawful civilian authority which, upon a presidential resignation or removal, is the president, the vice president, like it or not. That is their mandate, their oath, their duty. So now, ito na yung question. Is the AFP loyal to the Constitution or to the factions pressuring them to bypass it? Ito na yung biggest test talaga. Will they uphold the line of succession? Or will they tolerate attempts to install an extra-constitutional transition council, a caretaker junta, or any structure na hindi pinag-utos ng konstitusyon? Because November 30 will reveal something deeper than protest attendance. It will reveal where the armed forces truly stand. Are they protectors of the republic or protectors of the fearful few? Filipinos expect, demand, and deserve only one answer. Uphold the Constitution. Protect the succession, defend the Republic, not the ambitions of those who fear the rightful successor. Will the AP choose to side the law? The country is watching. Okay. So, ito lang aking masasabi, ano? Kung totoo man itong mga haka-haka na mayroong caretaker council, ang iupo nila ay si Mr. Ramon Ang, mawawala ang presidente at vice presidente dahil parehas daw sila na may issue sa corruption. This will be very bad for our country. Lalong bubulusok ang ating ekonomiya. Baka isanksyon pa nga tayo ng mga states na hindi na sila makipag-deal sa atin dahil ang pangit
Ang pangit na pangyayari kung ganyan. So sana hindi mangyari. Okay. Tingin ko ang presidente hindi yan magre-resign. At dahil hindi magre-resign, ang AFP walang gagawin. Kasi sinasabi ng AFP na non-political, which is correct. So this is political problem. It does not need military intervention. Kudita, no way. Naranasan na namin yan sa AFP. Nagkudita nung panahon ng Cory administration and it does nothing good for our country. Kaya, kudita, wala yan. Junta, wala yan. Mas lalong hindi pwede yung caretaker government or ano. Tumi, pabayaan na lang natin kung ayaw mag-resign ng Pangulo, so be it. Binoto naman siya ng ano. Binoto siya ng taong bayan for 6 years. Ako, handa akong magtiis for another 3 years. Si BP Sara, I have never heard her na nananawagan na mag-resign ng Pangulo. Wala lang. Binabatikos lang niya kung ano ang nakikita niyang hindi magandang ginagawa ng administrasyon. Sabi niya, I want the president to do his job. Which I agree. Gawin niya ng tama ang trabaho niya. Lalo na itong corruption issue na ito ngayon. Dapat tutuhanan, hindi yung pakitang tao lang. So far, ayan, nasimula naman nila. Nagsampa na sila ng kaso kay Saldico and 17 others. May warrant of arrest na. Sana tutuhanan ito. Sana dagdagan pa para ang taong bayan ma-sense, maramdaman na, uy, parang totohanan na. Sana hindi lang si Saldico ang kasuhan. Ang dami pang iba dyan eh. Alam naman ng taong bayan yung may narinig akong napanood akong video ni Attorney Vic kagabi. Sabi niya, bakit si Saldico lang? Yung small committee sa 19th Congress. Stella Kimbo, yan, Vice Chairman. Manix Dalipi ba yun, yung Majority Floor Leader? Sino pa? Yung ex-Senator Grace po, yun ang mga nabanggit niya. So, dapat lahatin na lang. Wala nang takip-takip niyan para ang taong bayan, huhupa na ang galit once na makita nila na ang gobyernong ito determinado sa pagtugis sa mga mastermind sa kawatan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo, excuse me, ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So mo na yung atupan nga yung balay. So mo na yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanagyod ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw ken humana ang yang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon ang sa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay.
kahit ang natagaan ta magabalay na kita kay sa nagpala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa nginikanan mo sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ang magkakwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.